Using the fan back then is like using the correct emojis nowadays when texting. You use the wrong smiley and everything is over. 2, 3, mabuhay! Hey, kamusta ang lahat? Hi, I'm Pierre and welcome to Neon Reactions. Folks, we're back with Maria Clara and today it's episode 16. And last episode I was actually really happy about that moment where Sisa believed Cly because the boys told the truth. I think this will change a lot in the story now. Because now Cly has or might have a female friend. I think it will be different than just having Ibarra to talk to. You know, now she might just have somebody with which she can connect on a different level. And that is really nice. So let's not talk all too much, folks. Before we dive in, don't forget to hit that subscribe button, like and share the video. Hop on over to my Patreon if you want to see this here without the filter. And if you want to support the channel in general, check out my Discord, my podcast with V, my 2-3 Mabuhay shirt. And if you have anything to tell me, you know the comment section is the place to go. But now it's time for Maria Clara. Sinaktan ako ng anak ng erehe. Magpasalamat ka at nandito si Maria Clara. Pero sa susunod, nahawakan mo ako o saktan mo ako, hindi ako magdadalawang Good God. Nakausap niyo na ba ang fraile? Kakakausap lang namin sa kanya. At ano ho ang sinabi niya? Hindi na nila itutuloy ang anumang sakdal na ibinabalak nila sa iyo. Paano niyo nakilalang mga anak ko? Tinulungan ko po ang mga anak niyo, Ate Sisa. Saan ho? Sinasaktan po ng praile ang mga anak ninyo. Siya po ang sinungaling. Siya po ang nalakit sa amin kanina. Hindi! Hoy, huwag mo ako sisiraan na, kukutusan kita. At Ate Sisa! Ate Sisa! Nagbalik silang muli sa simbahan? Paano kung saktan muli sila ng kura? Yun na nga po. And he's turning out to be a really good guy. Isa sa dalawang batang sakristan ang mamamatay sa bugbog ng kura. Sinasaktan ng mga praile ang mga kawawang mga sakristan. Siyang tunay. Kakausapin ko ang kura. Bakit gano'n na lamang ang pagnanais ng dalaga na kunin sa simbahan ng dalawang bata? Dahil nilaso ni Crisostomo Ibarra ang isip ni Maria laban sa akin. Hindi ko ipapaubaya sa demonyong yun ang maapat. Ayaw ng dating kura na matuto ng Espanyol ng mga bata? Ni ayaw ho nilang turuan ko ang mga bata na magbasa ng ibang libro, maliban na lamang po sa mga aklat. What goes around comes around. You do bad, you will pay someday. Na pangrelihiyon. At yun din po ang utos sa akin ng bagong kura rito. Nais nilang manatiling mangmang ang mga bata kung ganun. Tama kayo. Ginagawa nilang mangbang ang mga Indio. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun ng kura sa mga anak ko. So good. Hindi ko na kayo papahintulutan na bumalik pa sa simbahan. Hindi ko ahayaan na may manakit pa sa inyo. Kaya hindi na kayo babalik doon, Basilio. Crispin. Ngunit baka po magalit sa atin ng mga kura. Hindi lang po kami ang parurusahan niya, Inay. Maging kayo rin po. Huwag kayong matakot, Ate Sisa. Wala naman sila magagawa kung ayaw niyo na pagtrabuhin yung mga anak niyo. Ngunit di mo kilala magalit ang kura, Ate Clay. Di ba nila magalit sila? Parusahan nila ako kung ibig nila. Pero hindi ko kayo hahayaang bumalik sa simbahan, lalo na't sinasaktan naman pala nila kayo doon. Yes! Tama ka dyan, Ate Sisa. Ako, susuportahan ko kayo sa desisyon niyo. Paparoon ako sa simbahan. Kakausapin ko ang sakristan mayor o ang kura. Samahan ko po kayo. Halika. Oh, they're going there together. Oh. Okay. Basilio, dito lang kayo, ha? Alagaan mo kapatid mo, ha? Tayo na binibini. Let us go, miss. Wow.
Kuya, sana payagan ng kurang pakiusap ni inay. Ayoko na talagang bumalik sa simbahan. Hayaan mo, si nanay nang bahala dun. Yes, she Nauna lang will. tayo. Let's just go and play. Sabi ko na nga ba, tama ako eh. Hindi kayo papayag na may maapi sa mga anak mo. Gano'n naman ang isang ina, Binibini. Gagawin namin ang lahat para pangalagaan ang aming mga anak. Naalala ko po yung mama ko sa sinabing, lalo ko tuloy siyang na-miss. Na-miss? Na-miss? Miss, ano ang Tagalog nun? Nalulungkot? Nangungulila. Matagal na po ako nangungulila sa mama ko at sa kapatid ko. Matagal na po kasi kami hindi nagkikita eh. Gusto ko na nga umuwi sa amin pero hindi naman pwede. Yeah. Bakit naman You hindi soon pwede? will. Nasa ibang lugar kasi sila eh. Malayong-malayo dito. Kaya araw-araw ko silang namimiss. Natitiyak ko na nangungulila rin siya sa'yo. Walang pinakamasakit sa ina ang mawalay sa kanyang anak. This is nice. Pero naniniwala ako na magkakasama kayo ulit. I will. Sana nga po. Sana talaga. Hindi na po. Yeah. Pasok niyo na sa loob. Hindi umaaring basta nyo na lang hindi papasukin ng mga bata rito sa simbahan. Lalo na't nasanay ko na silang maigi sa mga gawain rito. Paumanin ho, Pang Renato. Ngunit ayoko na ho talaga. Nahawa na ho ako sa mga anak ko. May hina na ho ang mga katawan nila. Pasensya na po, pero hindi na ho maaari magbago pa ang aking pasya. Yeah. Pakisabi na lamang ho sa kura na humihingi ako ng paumanhin. Sayang at wala siya rito. Ngunit yak kung hindi papayag yun. Hindi papayag? O ano kung hindi siya pumayag? Hindi naman po niya pag-aari ang mga bata, di ba? So anong kay niya? At sino ka? Para mga tuwiran ng ganyan, ha? Paumanhin ho, Ginoo. Ngunit ang mamalasakit lamang ho siya sa mga anak ko. Basta't pakisabi na lang ho lahat ng mga That guy is already brainwashed into the whole world of the priest. inihayag ko sa inyo. Pasensya na ho ulit, Ginoo. Tayo na, Binibini. Sandali. Kinakausap pa kita, Binibini. Sino ka at bakit tila ngayon lang kita nakita sa bayang ito? Ano pang pakialam mo? Ikaw ba tinanong kita kung sino ka? Yan ang Ate Sisa. Babu. Yeah, right. Tell him. Yep, and I still love this entrance. This looks beautiful. Sir? Yep, I can already see it. I can already see this archway. Bloom Central. Sir? Sir Ibarra? Miss Clay, saan ka galing? Galing po ako sa bahay nila Basilio. Sinamahan ko po yung nanay nila si Aling Sisa sa simbahan. Okay na po, sir.
Nakausap na ho namin yung kanang kamay yata ng kura yun. Okay na po, pumayag na po siya na hindi niya napapapasukin yung mga bata. There he is. At pumayag din ng sakristan mayor. He's following her. Jesus. Wala naman po siya magagawa kung ayaw na ng ina, di po ba? Sana lang matapos talaga ang silihan ng ito. Oh, and she is in connection with the demon. Not good that he saw them here. Sir? Medyo awkward po to, pero parang alam ko na kung bakit kayo nailang sa akin sa simbahan. Yes. Miss Clyde, batid mo ako yung may nobya na. Ano naman yun? Nung nagpaypay ako ng mabilis, ngayon ko lang po kasi nalaman kung anong ibig sabihin nun. Sir, sorry. Wala akong ibang ibig sabihin doon, ha? Wala po akong gusto sa inyo. Hindi po ako may in love sa inyo. As in. At si Fidel? Dahil ang akala niya ay umiibig ka rin sa kanya. Oh, shucks. Ay, naku. Sir, huwag niyo na po siyang intindihin. Maraming akala yun. Akala nga niya gwapo siya eh. That is so good. He even assumes that he's good looking. I like the way Ibarra laughs at that moment. Akala yun. Akala nga niya gwapo siya eh. That silent chuckle. Kakaiba talaga ang iyong pananalita. Nakakatawa. It's hilarious. Kaya ho pala malakas ang loob ni Aling Sisa na magpapasukin rito ang mga bata. Dahil marahil nasulsulan ni Ginoong Ibarra. Lalo't tila kakilala niya ang babaeng kasama ni Sisa. Oh, wow. At sino raw ang babaeng iyon? Hindi ko po kilala, Padre. Tila dayuhan ng dalagang yun sa bayang ito. At kasama ka mo ni Ibarra sa kanyang tahanan. Ganun na nga ako, Padre. Oh. He's already making plans. How can I... Ah. Bakit nag-iisa ka? Sino naghatid sa'yo? Sina Victoria ho, ngunit hindi na ho sila pumalik. Katal, Tia? Naipadala niyo na ho ba yung sulat? Kanina pa umalis ang kutsero. Pero bago yan, may panauhin ka. Oh, who is Sino? it? Is it the... Yes. Ah. Buenas tardes, senyorita. Buenas tardes. Okay. Paumanhin at gagambalain ko ang iyong siesta. Mali. Dapat pala kalahati lang. Ayan. Hirap naman. Using the fan back then is like using the correct emojis nowadays when texting. You use the wrong smiley and everything is over. Ganon. Init. Pag mainit pa, pwedeng buo yung... Ikaw pala yan. It's you.
Dame fuerza, señor. But that's a nice scenery. I like that. Looks so beautiful there. Oh, now she's doing it really slowly. That means. Ang akala ko ba? Hindi. Mali yung akala mo. Pala-assume ka kasi. Tignan mo nga, oh. Ang bagal ng pagpaypay ko, di ba? Ang ibig sabihin, ayoko talaga sa'yo. There you go. Well, miss, the feeling is mutual. Sir. I love Cly. She is just so good. Feeling is mutual. The feeling is Sir. beautiful. Baka naman magkasakitan na naman kayong dalawa. Amigo, kung di na naman dahil sa'yo, ay hindi na ako paparito pa. Kung gayon ay halika na at pag-usapan natin ang pinaplano kong paaralan na ipapatayo sa San Diego. Paaralan, sir? Oh. Oo, Miss Clay. Dahil sa tingin ko ay mas makakabuti kung may isa sa katuparan ko ang mga mithiin ng aking Very cool. kaysa tangisan siya. Halika na, amigo. Great. That is good. But that will bring up even more problems with Padre. Padre 1 and Padre 2. That will bring up a lot of problems because of Padre Damasus. Because I don't like him, I'm not remembering his name. It doesn't matter. The old guy. Because he already didn't want the kids to go to school. He just wants them to go to church to learn about the holy book, and that's it. He will have all of them will have a problem with Ibarra building a school. Definitely. Ano bang kinakain nun ni Maria Clara? Napakaswerte. She's so lucky. Ang good boy ng boyfriend niya. Ay, nagwawalis ako, di ba? Yes, you were sweeping. Por favor. Nagulat naman ho ako sa inyo pagdalaw, Padre. Ano ho ang may paglilingkod ko sa inyo? Sa katunayan, Maria Clara, napadalaw ako dahil gusto kong tanungin sa'yo kung nabasa mo na ang aklat. That is not what you're there Hindi pa for. ho, Fraile. Ganun ba? Bueno, sabihin mo na lang sa akin kapag nabasa mo na para yun ang ating mapag-uusap. Si Of Padre. course. Of course. Muy bien. She's like sitting there. Can you please go now? Can you please leave? You are making me uncomfortable. Maybe he will go if I Nakita ko don't nga talk. pala ang iyong nobyo kanina sa kanyang tahanan. At tunay na meron siyang kisig. Kaya hindi ako nagtataka kung nilalapitan siya ng mga babae. Oh. He is planting an evil seed. Ng mga babae, Padre? Sige. Nang nakita ko siya kanina, may kasama siyang babae. Y te estoy diciendo, Maria Clara, ella es muy bonita. At balita ko pa, ay magkasama sila sa iisang bubono. Ang aking nobyo ay may kasamang babae sa kanya pamamahay. Hindi mo alam na may kasamang magandang babae si Crisostomo Ibarra. Kahit ako ay nagtataka kung sino ang dalagang yun. At nagtataka din ako na Whoa, okay. You are just a bad, evil human being. hindi mo
batid tungkol sa babaeng iyon. Choke on it. Choke on it. Now she can't sleep. And of course, Auntie is coming in. Oh. Aba. Iha. Pano't napapanot? Hindi ka pa makatulog? Tiya, mainam mo siguro kung dalawin natin si Ibarra sa kanyang tahanan. Magpibihis lang ho ako. Ay, karamba, Iha. Hanggang Caramba. ngayon ba ay nababahala ka tungkol doon sa ikinwento sa iyo ng kura? Sino naman hong papayapa ang loob, Tiya? Paano nga ho kung may ibang babae ng kinababaliwan ng aking kasintahan at Don't worry, girl. Don't worry. Jesus Maria Josep, ibinabahay pa niya? Hindi naman tama yung Tiya, kaya samahan niyo ho. Maria, kalamayin mo ang iyong kalooban. Lalaki si Ibarra at hindi siya basta-basta nauubos. Kaya ipagpabukas mo na yung pagsugod mo sa kanya. Sige na. Yes. Paano nga ho ako makakatulog, Tiya? Ipikit mo lamang ang iyong mga mata. I remember my parents telling me, just when you couldn't sleep, just close your eyes. It doesn't work that easily. Just close your eyes, yeah. Just shut up. Hindi kita papayagan. Gabi na walang aalis. Kaya bukas mo nang ilabas yung paninubugho mo. Sa ngayon hala sige, magpahinga at matulog ka na. Ako tong batang to. Sige na, huminga ka na, anak. Lay down, sleep. Wag lang sana talaga magkatotoong simplong sa akin ng kura. Wag lang sana talaga. Good night, Maria Clara. Just close your eyes. San Antonio, San Rafael, San Josep, sa lahat ng mga santo ng pag-ibig. Huwag sanang ilayo sa akin ang aking nobyo. Nobody's taking him away. Sir, kape niyo po. Salamat. Good night. Miss Clay, maaari mo ba akong samahan bukas? Sige po, saan ba tayo pupunta? Sa isa sa aming mga lupain. Kung saan ko binabalak, ipatayo ang pinaplano kong paaralan. Oo naman, sir. Sasamahan kita. Nako, sir. Alam nyo, bilib na bilib ako dyan sa plano mong yan. Kasi gaya nyo, ako rin, mataas din ang pag-value ko sa edukasyon. Yes. Kaya kahit ako nagsusumikap akong mag-aral, makatapos. Makatapos? Makatapos na matutong magsulat at magbasa. Aha! She can't fool him. He knows pretty much very well that she must be able to read and write at her level of wisdom. Itong paaralang pinaplano kong ipatayo ay tiyak na makakatulong upang maiangat ang kaisipan ng kabataan. Lalaki man o babae. Lalo na't ang kamangmangan na isang uri ng pangalipin. Yes, very true. Edukasyon lamang ang tanging susi upang ang mga mangmang ay maliwanagan. Ito ay kailangan natin upang maging maunlad ng bayan at ito ang magpapalaya sa ating lahat. And there you go. And that is what I said in the last or the one before that episode, where I said there is this German song from a very well-known folk singer here in Germany. The song is maybe 30 years old or 40,
but he said there was this conversation between a priest and a politician, and they were talking about the people around them, society, and the politician said, I'll keep them poor and you keep them stupid. That's all we need to keep them under us. And it's such a good song. And the artist as the singer, he tells this story, and he's telling the listener, stay on the watch. Don't let them fool you. Listen to what they're saying. So it's sort of like a rebellious song against the church and and politics in general. It's actually really good. Laban sa mga Kastilang mananakop, sir. Malalim na ang gabi, Miss Clay. Magpahinga ka na. Basta nga, promise. Once makagraduate ako, mag-a-apply agad ako pa-abroad. Tapos, pag afford ko na, ako na ang bubuhay sa inyo, Elias. Yes. Lalayo ko kayo dito. Lalayo ko kayo kay Tito Ronald. Ano at narito ka pa rin, Miss Clay? Oo nga. Sorry po. Good night. Sorry po. Good night. She's proud of him a bit. A late night coffee. Cheers, Ibarra. Senyor. Maraming salamat, mga dong. Halina't maupo na kayo at magkalmusan. Tapos na po ako. Maraming salamat po. Senyorita, mukhang wala kayong ganang kumain. Hindi ho ba kayo nasarapan sa niluto ko? Masarap po. Ewan ko, wala yata akong gana eh. Excuse me po, mag-aayos lang ako bago tayo umalis. Miss Clay, anong nangyayari sa iyo? Wala po. Nahiro lang ako. May sakit ka ba? Wala naman. Hindi naman po ako mainit, sir. Baka naman nais mong dito na lamang sa bahay para ikaw ay makapagpahinga. Hindi po. Sasama po ako sa lakad niyo. What's wrong with her? Nakatitiyak ka ba? Yes, are you certain? Opo, sir. Opo, sir. Medyo nababagot na rin ako dito eh. Gusto ko rin makalabas. Sige, kung yun ay maghahanda na rin ako. What's wrong, girl? Hindi na ba talaga babalik si Basilio at Crispin? Si Padre, di po sila dumating. El Diablo no puede ganar. Sumunod ka sa akin, Renato. May ipapagawa ko sa'yo. Vamos. I bet he's supposed to go get the children by force or something like that. Susunod na po si Mang Adong. Tia, She's nervous, talagang yes. kinakabahan ho ako. Paano nga kung totoong sinasabi ng kura? At bakit naman ikaw ang kakabahan? Hindi ba ang dapat nakabahan ay yung si Crisostomo at yung babaeng yun? Kaya pumirmi na lang tayo dito. Malalaman mo rin ang katotohanan. Auntie is the voice of reason. Oh, it's over.
Okay. This was a nice episode. Lahat po talaga ito, lupain niyo? Lahat ng natatanaw ng iyong mga mata. Grabe, ang laki! Balang araw, Miss Clay, uunlad din ang bayang ito. Lalo na't kung makakapag-aral ang lahat ng mga kabataan dito, ang magiging huwaran ng bawat bayan sa buong Las Filipinas. Pinababalik ng kura ang mga bata sa simbahan. Malaking bilang ng salapi ang nawawala kay Padre Salvi. At iisa lamang ang aming hinala kung sinong nagnakaw nito. Ang iyong bunso, si Crispin. Hindi po totoo yan! They are actually playing that game now, accusing him of stealing money. May amang sa tabi. Dahil walang silbi, tinapon kagabi. Oh no! What happened to Cly? She just fainted at the end. Okay, this was nevertheless a nice episode. I liked this. Even though a couple of things are being prepared to become not so nice, but I like the fact that Ibarra wants to build a school. I like his outlook on the world as is. Very nice. This was cool. And I don't, in a way, that assistant of the padre, I forgot his name already again. I mean, he's in a situation of having to obey the priest, or else he will receive repercussions or something. He's on one side afraid. He has become loyal because it has become his way of life. It has become his way of safety, I guess, you know. And now he's doing the evil biddings of the priest. Not very good. Maybe he will come to his senses along the way too. I don't know. And then going after Crispin because he allegedly stole money. Wow. Okay, this is going to be interesting. Wow. Folks, thank you all for sticking around. Maraming salamat po for being here. You guys are great. Please take care out there. Stay safe. Stay hydrated. And as I always say, saranghe anyong paalam. Until the next time.